really. Yo mga par, kamusta? Ang reaction kay Naoya Inoue. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga po official inanunsyo ang bakbakan sa pagitan ni Marlon Tapales at Naoya Inoue, nagaganapin sa December 26 sa Japan para sa kauna-unahang undisputed champion sa Super Bantamweight Division, kung saan mga idol marami kaagad ang nagbigay ng kanilang prediction sa laban na to, at halos lahat sa kanila mga idol nagsasabi na pulbos lang daw ang aabutin ni Marlon Tapales sa tinaguriang Japanese Monster, kagaya sa ginawa ni Inoue sa mga previous nito na laban kay Donaire, Butler at Pultun. Babaloktot din daw si Tapales sakaling tamaan siya ng kamao ni Inoue. Ayon pa nga mga idol sa trainer ni Stephen Fulton, himalalan daw na mananalo dito ang Pinoy sa Hapon. Hindi nga daw umubra ang kanilang alaga si Fulton, na kung tutuusin number 1 fighter ito sa Super Bantamweight. Si Tapales pa kaya na baguhan na kampiyon pa lang. Subalit hindi naman ito sinasabi mga idol na walang pag-asa si Marlon Tapales na makakuha ng panalo. May upset naman daw kasi ang boxing, pero ang tanong daw mga idol, ano kaya ang gagawin ni Tapales para madalin nito si Inoue? At ito nga rin mga idol ang pinupunto ng mga ilang Pinoy boxing fans. Paano daw makakuha si Tapales ng panalo kay Inoue kung wala naman itong sapat na lakas para i-knockout si Inoue, at isa pa isang Japanese fighter sa may matitigas na panga sa boxing sports? At kung sakaling idadaan daw sa scorecards ang laban sa mga judges, malulugi ba si Inoue? Sa gayon sa Japan gaganapin ang laban. Samantala ayon naman sa batikang experts at dating 2 Division World Champion Timothy Bradley, napakahirap daw talaga tapatan ang galing ni Inoue sa Bantamweight at Super Bantamweight dahil masyado daw ito malakas at mabagsik sa ganitong dibisyon, given na daw ang skillset ni Inoue sa bakbakan. Pero dahil may sobrang lakas ito na taglay sa kanyang kamao, ay talagang mahirap ito talunin kahit sino man ang kanyang makakalaban sa 118 o di kaya sa 122 pounds. Kuwang-kuwa daw ni Inoue ang kabataan ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Yung tipong pag nakitaan kanila ng konting butas ng depensa, ay talaga malalagay talaga ang kalaban nila sa alanganin mga idol. Pero kung pagbabasihan ni Bradley kung sino talaga ang delikado kalabanin, base daw sa kanyang experts opinion mga idol, mas pipiliin niya daw si Manny Pacquiao. Sobrang napakahirap daw kalaban ni Pacquiao kumpara kay Inoue. Isa na nga dito dahil kaliweteng fighter ang Pinoy na obviously mahirap kalaban dahil sa awkward na suntok nito. Hindi mo daw malalaman kung saan tatama ang mga suntok ni Pacman. Si Inoue daw right straight ang pamatay nito sa kalaban, pero predictable daw ang ganitong suntok mga idol. At kung meron man daw bagay na sobrang nahirapan si Bradley Boy kay Boss Manny, ang suntok nito mga idol na bukod sa mabibilis at sobrang daming combination, lahat daw ito mga idol malalakas walang mahina, kung saan kadalasan daw sa mga fighter ang una o di kaya ang huling suntok ang pinakamalakas sa lahat. Pero kay Pacquiao daw mga idol iba, kapag sakaling sumuntok daw ito ng 8 combination, lahat daw ito solid. Habang si Inoue naman daw, malalakas ang suntok pero pa isa-isa kung bumato sa kalaban. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po sinabi ni Inoue sa kanilang press con ni Tapales na wala na daw ito ganang nalabanan si Casimero dahil hindi naman daw ito magaling sa bakbakan, matapos niya makita ang performance nito sa laban niya kay Uguni. Kung saan mga idol maraming mga Pinoy boxing fans ang nagsasabi na alibay lang daw ito ni Inoue para tuluyan talaga takasan si Casimero sa bakbakan, dahil ang totoo daw mga idol itakot ito manakot sa Pinoy contender. Pero para naman sa atin mga idol, sa ngayon hindi natin masisisi si Inoue kung ganito ang sinabi niya kay Cuadro Alas, dahil ito naman talaga nakita niya sa galawan ng Pinoy. At isa pa mga idol, kampiyon po si Inoue at contender lang po si Casimero. May karapatan po ang Hapon na umatras, maliban na lang talaga kung mandatory challenger si Cuadro Alas, dahil obligasyon talaga ni Inoue na labanan siya. Kayo ba mga idol, anong masasabi niyo dito?